At ayan mga ka-crypto, pag-uusapan naman po natin dito ang bagong pahayag mula kay Democratic Senator Robin Galigo na ginanap po sa conference sa Jackson Hole. Sa naturang eksklusibong pagtitipon na dinaluhan ng mga ma-impluensyang tao sa patakaran ng digital asset, hayagang ibinahagi ni Gallego dito na ang Kongreso ay may sapat na kakayahan at pamamaraan upang maipasa ang mahalagang batas na ito. Ayon po sa kanyang pananaw, maaari nilang gamitin ang naging strategy sa isa pang batas. At yan ay ang Genius Act bilang patunay na kaya po nilang mapag-isa ang iba't ibang panig. Para sa akin, ang pagkakaroon po ng ganitong uri ng kumpiyansa mula sa isang pangunahing mambabatas ay nagbibigay ng bagong pag-asa sa buong community. Ipinapakita nito na sa kabila ng mga hidwaan sa politika, posible pa ring magkasundo ang magkabilang panig kung mayroon silang iisang layunin para sa pagpapabuti ng financial system. Ngayon, paano ba nagsilbing gabay ang Genius Act para sa mga mambabatas? Binigyang diin ni Gallego na noong sinimulan po nila ang pagbalangkas sa Genius Act, marami ang nag-alinlangan at nag-isip na napakababa ng tsansa nitong makalusot. Marami ang nagduda kung makakakuha ba ito ng sapat na suporta mula sa Partidong Demokratiko dahil sa mga sensitibong probisyon nito. Subalit, pinatunayan ng huling resulta na nagkamali ang mga kritiko nang matagumpay silang makakuha ng 19 na boto mula sa mga Demokratiko. Ibinahagi niya na ang sikreto sa tagumpay na ito ay ang desisyon ng parehong panig na huwag sumuko sa kabila ng mga pagsubok at patuloy na makipag-usap hanggang sa magkasundo. Naniniwala ako na ang ganitong klaseng determinasyon ang kailangan din para sa market structure legislation. Kapag pinili ng mga politiko na itabi muna ang pansariling interes at unahin ang kapakanan ng ekonomiya, mas madaling maabot ang konsensus na kinakailangan upang tuluyang maisabatas ang mga panukalang magbibigay ng malinaw na gabay sa market. Ngayon, ano naman ang tunay na papel ni Gallego sa mga negosasyon? Yan, si Senator Gallego ay kinikilala bilang isa sa mga pinakamahalagang tao sa likod ng mga negosasyon para sa Clarity Act. Lalo na't siya ay isa sa 2 demokratiko na bumoto upang i-advance ang panukala mula sa komite. Ang posisyong ito ay naglalagay po sa kanya sa isang kritikal na papel upang maabot ang kinakailangang 60 boto o 60 votes sa Senado. Katuwang po ang Republican na si Senator Tom Tillis. Ayan. Nag-submit po sila ng mga panukala sa White House bago pa man magsimula ang recess. Bagamat ayon sa kanya ay kulang o hindi po sapat ang naging tugon na ibinalik sa kanila. Dahil dito patuloy niyang ipinaglalaban na kailangang maging mas mahigpit ang mga alituntunin sa ethics bago niya tuluyang ibigay ang kanyang buong suporta. Para sa akin, ang pag-iingat na ito ay nararapat lamang upang matiyak na walang magiging butas ang batas kapag naipatupad na. Ang pagkakaroon ng malinaw at matatag na regulasyon ay makakatulong upang maiwasan ang mga maling akala at masiguro ang proteksyon ng bawat kalahok sa ecosystem. Ngayon, ano naman ang mga hadlang at susunod na hakbang para po sa nalalapit na buwan ng September?
Sa kabila ng mga pagsisikap na ito, pinalaan po ni Gallego ang publiko na may ilang mga paksyon sa loob ng politika na tila nagnanais na mabigo po ang panukalang ito upang magamit itong kasangkapan para sa kanilang sariling interes sa magkabilang panig ng politika. Matapos pong kumpirmahin ni Senate Majority Leader John Thune ang pagkaantala ng botohan hanggang sa pagbabalik ng session sa September, iginiit ni Gallego na ang pagmamadali sa pagpasa ng batas bago tuluyang matapos ang mga masusing negosasyon ay tiyak na magiging sanhi ng kapahamakan sa pangmatagalang kinabukasan nito. At ayan mga kripto, sa kabuuan, naniniwala ako na ang pagtutok sa mga susunod na hakbang ngayong September ang magiging sukatan ng katatagan ng buong industriya. Ang pagsunod sa mga opisyal na update at pag-unawa sa mga hakbang ng ating mga mambabatas ay nagbibigay po sa atin ng tamang direksyon habang patuloy na hinuhubog ang mga patakaran sa pamamahala ng mga digital asset ngayong taong ito. Ayan, basahin po natin dito ang aktual na pahayag dito mula sa Cointelegraph. Yan, sabi dito ay Democrat Senator Robin Gallego says, "If we keep the same attitude we have from Genius Act and bring this over to Clarity Act, we can land this plane." Ayan. Kung gagamitin daw ang parehong paraan na ginamit sa Genius Act, ay magiging ganito na rin ang resulta sa Clarity Act. Yan. Napakatindi po kasi ng Clarity Act na ito. Isa po kasi itong catalyst. Yan. Kaya marami po talagang nakatutok dito. At September, napakabilis po ng araw. Napakabilis po ng paglipas ng araw. Kaya ngayon po ay August 22 na. Kaya mga ilang araw lang siguro ay September 15 na. Kaya abangan po natin kung ano po ang magiging kalalabasan nito kasi hindi po talaga natin masasabi kung ma-approve o hindi ma-approve ang Clarity Act na yan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa inyong panonood. At kung nagustuhan po ninyo ang panonood sa video na ito, maaari na rin po ninyong panoorin sunod ang recommended video natin dito.